Posible ba na mag-start ng business in less than 20,000 pesos capital? Hi guys, this is Paul and welcome to my channel. So in this video, yung pag-uusapan natin is yung mga negosyo na pwede ho nating umpisahan in less than 20,000 pesos na capital. Kaya, syempre sa mga viewers natin dyan, if hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel natin, please do like, share, and subscribe. And syempre, you can also follow and message me dito po sa aking Facebook account na ilalagay ko po dito sa ating screen. So with that, let's start! Hi guys! So umpisa na po tayo. Pero bago tayo pumunta po doon sa ating topic na syempre ano ba yung mga negosyo na pwede nating umpisahan sa less than 20,000 pesos na capital. Syempre, yung una po nating pag-uusapan muna is ito po, karamihan sa mga tao, pag sinabing negosyo, yung una nilang iniisip, syempre, yung capital investment, yung puhunan. Tama po ba? Which is required naman talaga pag nag-start ka ng business. Pero, yung pinaka-importante po, na una nating dapat isipin in starting a business is yung idea. Ano ba yung product, na i-offer or ibebenta natin or services po na i-offer natin sa market. So, napaka-importante po niyan. So, dapat, syempre, bago tayo mag-start ng negosyo, meron muna tayong idea. Ano ba yung gusto nating umpisahan? Diba? Ano ba yung gusto nating ibenta? Ano ba yung gusto nating i-offer, diba, sa mga customers or clients natin? Kasi, ang dami hong mga tao, especially, for example, yung mga magre-retire na, diba? O yung mga OFW na gusto nang mag-for good, tama, sa Pilipinas is, syempre, meron naman silang enough capital, diba? May mga ipon na sila, may mga retirement pay, tama po ba, Kaya lang, syempre, pagdating doon, nag-retire na sila or nag-for good na, nasa Pilipinas na, is doon po sila nahihirapan. Ano ba yung negosyo talagang uumpisahan ko? So, ibig sabihin, guys, kahit tayo ngayon, meron kang enough capital, meron kang malaking ipon, gusto mo mag-business, syempre, hindi din po ganun kadali na, kumbaga, makakapag-business ka kaagad. So, you must start first with an idea. Ano ba talaga yung gusto nating umpisahan? So, with that, syempre, i-share ko sa inyo. For example, dito, yung budget lang natin, yung kaya lang natin as of now, is 20,000 or less. Tama po, in starting a business. So, syempre, possible, nagtatrabaho ka pa, or nasa abroad ka pa, or possible, estudyante ka pa lang ngayon, or medyo tambay tayo, nawalan ka ng work, syempre, you should consider also na kahit paano makapag-start tayo ng small business. Tama ho ba? So, dito, ano ba yung mga choices natin? Ano ba yung mga business ideas or options na pwede ho nating umpisahan in less than 20,000 capital? So, number one, guys, is pwede tayong magtayo ng sari-sari store. Ayan, So, karamihan po talaga ng mga tao or Pinoy, especially yung mga nasa bahay, pag inisip na negosyo, ay magtitindahan ako. Diba? Mag-sari-sari store ako. Tama po ba? So, posible ba yun sa 20,000? Yes, posible naman, Kaya lang, syempre, sa 20,000 po na kapital, yung sari-sari store is medyo hindi pa ganun karami or kapuno, diba, yung tindahan natin. Syempre, yung mga stocks natin, binibenta natin, siguro, may mga dilata, may mga chicherya, di ba, yung mga usual na ginagamit sa mga bahay or binibili, pero hindi pa talaga yung ganun kasobrang dami. Pero, hindi naman kasi kailangan pag nag-business tayo, sobrang ready ka na or sobrang bongga ka agad. So, kahit 20,000 tindahan, actually, pwedeng-pwede na din kung gustuhin mo. Kasi lahat naman po, nag-umpisa muna sa maliit. Di ba, pag kumita ka, bili mo ng mga dagdag na mga stocks, paninda mo dyan, hanggang lumaki yung tindahan mo. Second business, guys, na pwede nating umpisahan sa 20,000 capital is ukay-ukay business. Ayan, So, for sure, alam naman natin yung mga Pinoy, di ba, mahilig pong bumili sa mga ukay-ukay, which is hindi naman kasi, kumbaga, ako po personally dati, ang hilig ko din pong mag-ukay. Ayan, kasi marami ka pong makikita talaga, di ba, pag makaswerte ka, may mga branded talaga, at quality pa, magaganda pa ng mga damit, pantalon, or kung ano-ano pa, di ba, na pwede nating bilhin. So, sa mga wala pong idea, actually, marami pong mga ukay-ukay na nabibili, mabibili mo yun, ang tawag nila doon, bale, or parang isang malaking
bultuhan po yun, no? Isang parang malaking bag or parang nakakompress po yan na napakarami ng item sa isang bill po na yun, no? Merong iba, 5,000, 10,000 per bill. Depende syempre kung ano doon, no? Kung pantalon ba, yung mga jacket, yung mga damit. So, kahit mag-search ka po sa Facebook, ang dami pong suppliers no, ng mga ukay-ukay na bills na pwede mong gawin din or umpisahan pag negosyo. So, syempre, di ba, pwede kang magpwesto muna sa bahay nyo, sa barangay nyo, di ba, dyan lang muna, para at least yung mga kapitbahay mo, pwede na ding bumili sa'yo. Tama po. So, yan po yung second option natin. Syempre, pwede ka ding mag-ukay-ukay business. Third option natin, guys, ayan. So, ito, third option natin is pwede ka mag-start nung sarili mong food business. Ayan. So, syempre, since 20,000 po yung capital natin or less, so, ito po is syempre home base muna, nasa bahay ka lang muna. Correct? And imagine niyo guys, no, so kung familiar kayo nung pandemic, ang dami hong kumita nung malaki, no, na ginawa nila. Nag-food business po sila na nasa bahay lang. 'Di ba? Nagtinda nung takoyaki, nung siomai, ang daming ngang nag-milk tea. 'Di ba? Tsaka yung mga coffee, 'di ba? Nag-o-offer na binibenta nila during pandemic, syempre through delivery. Ano pa ba yung mga silog? Tama po. So bentang-benta po 'yan, or kung ikaw mahilig kang magluto or mag-bake or kung ano man, no, kung mahilig kang talaga sa mga pagkain, pwedeng-pwede mong i-consider yung food business. And syempre, hindi mo kailangan agad, no, na magpalabas ng sobrang laking puhunan kasi pag nasa bahay ka, so pwede kang mag-accept ng mga online orders or pre-orders. Tama, meron yung iba yung mga paluto po during parties, yung kumbaga kompleto na. May mga, kumbaga yung may spaghetti, may chicken, may lumpia. Alam mo yun, yung parang nakabundle na, no? So pwede mo ding i-offer yun for pre-order para at least yung bayad ni customer mo, yun yung pwede mong gawing puhunan din. Di ba? Pangbilin mo ng mga ingredients para dun sa lulutuin mo. So, ayan guys, third option natin, food business. Fourth option, ayan, sa business na pwede mong umpisahan, no, in less than 20,000 capital is piso Wi-Fi business. Ayan, no, so alam naman ho natin, internet or Wi-Fi is life. Di ba, yung mga tao ho ngayon, mapabata, matanda, no, kahit sino man, hindi ho talaga mabubuhay ng walang internet. Kaya nauuso din ho itong mga piso Wi-Fi na tinatawag. So, meron kang makikita, no, ng mga suppliers ng piso Wi-Fi, yung machine, yung pag-install, no. So, I think it will range for, let's say, 10,000 to 20,000. So, syempre, kasama na din ho dyan. Mas maganda siguro kung meron kayong Wi-Fi sa bahay para at least less gastos. Pero kung wala naman, kailangan mo talagang magpakabit ng Wi-Fi, no? Kasi piso Wi-Fi nga yung business mo. Actually, ako po dati, na-consider ko din, no, na maglagay sana sa bahay namin ng piso Wi-Fi yung machine. Tama po ba? Kasi syempre, yung mga dumadaan, maguhulog lang dyan, no? Makikiconnect sa Wi-Fi. Kaya lang nagulat ako, guys. Imaginein mo, dito pa sa lugar namin, actually ano lang, few steps away sa bahay namin, 3 na ho, di ba, yung nagne-negosyo or meron silang machine ng piso Wi-Fi, kaya hindi ko na ho tinuloy. Pero malay nyo, di ba, dyan sa lugar natin, wala pa or iisa pa lang, pwede mo ding i-consider yung piso Wi-Fi business. So, last option guys, siguro na ibibigay ko or i-share in this video. Actually, marami pa hong iba, no, napakarami hong opportunities or business na pwede nating umpisahan. Kumbaga in less than 20,000 capital. Pero ito po yung last na i-share ko. Ito po yung pinili ko, no? Inumpisahan ko way back 7 years ago. Tama po ba? Nung time na yon, nagtatrabaho pa ako and naghahanap din ako ng extra income talaga. And syempre, kumbaga nung time na yon, wala din akong enough capital pero ginawan ko ho siya nung paraan. Tama po, para talagang makapag-start ng business kahit papano. So, yung pinili ko po is yung online travel and tours business. Ayan, or travel agency na online lang. So, dati po iniisip ko pag nag-travel and tours ka, kailangan may pwesto ka, nasa mall, alam mo yun, dapat may opisina ka. Pero, nung nalaman ko, no, na meron palang ino-offer or meron palang franchise na pwede nating i-avail in less than 20,000, no, pwede ka na makapag-book ng domestic flights, international flights, yung mga tour packages, at marami pang iba, guys. No, kumbaga ito talaga yung pinili ko. Ito yung nagustuhan ko. Bakit? Kasi syempre ako po mismo ang hilig ko pong mag-travel. Di ba? Ang hilig kong gumala. Ika nga, napakarami kong kilala na lagi silang bumabiyahe, nagta-travel, di ba, nagbabakasyon. Kaya, sabi ko,
why not try ko, 'di ba? Kumbaga why not push ko 'to? And syempre, ang laki din ho nung pwede nating kitain, no? Kasi syempre pag nagninegosyo ka, iisipin mo din, no, magkano ba yung kikitain ko, 'di ba? Pag nabenta ko 'to, pag ito yung inoffer ko, pag ito yung negosyo ko. So nakita ko po no na in travel and tours business, napakalaki ho talaga and napakaganda ho nung kitaan. Correct? So kaya ito po yung napili ko. And syempre you can start also this business for only, ayan, lalagay ko po yung price dito sa screen. So, ito po yung in-avail ko. And pwede mo din tong umpisahan, guys. No? Pwede kitang tulungan. Pwede ko itong i-share sa'yo. And kumbaga kagandahan nito, ito na po yung ginagawa ko full-time ngayon. No? So, kahit nasa bahay, kahit saan man ako pumunta, tuloy-tuloy pa din yung negosyo ko. Kasi nga, online. So, bagay na bagay po ito. Siguro kung meron dyan, kagaya ko na, alam mo yon, ngayon kasi nag-for good na po ako. No? Kumbaga, hindi na ako nag-work. Kumbaga nag-for good na po ako from pagiging OFW dati in Singapore. So, ngayon, kung ikaw, syempre nag-work ka pa ngayon, pwede mo itong idagdag, no? Kasi nung nag-start po ako ng online travel and tours business, employed pa po ako nung time na yon. Correct? And also, kung ikaw may nagnenegosyo ka na, pwede mo ding idagdag, no? Sabi nga, wala akong masamang magdagdag, 'di ba, nung pagkakitaan. Correct? So, kung ikaw, syempre, housewife ka, nasa bahay lang. So, why not? 'Di ba? Lalong-lalo na kung lagi ka namang may internet, lalong-lalo na kung may wifi ka naman sa bahay, dagdagan na lang ho natin nung pwede pang pagkakitaan. Tama po ba? So, ayan po, ito po yung pinili ko, online travel and tours business. So, dyan ko na muna i-end, guys, yung video natin na to. Pero, on my next videos, no, i-share ko pa din sa inyo yung mga journey ko in doing this business. Pero if ever dyan sa mga viewers natin, if ever you are interested, no, to know more about this travel and tours business, so maglalagay po ako ng link dyan sa may description box natin or ilalagay ko din dito sa taas, no, hanapin nyo na lang para at least mapanood mo, no, yung full business presentation, no, about po dito sa online travel and tours, or you can message me directly, no, para at least pwede kang umattend ng ating online webinar. So, libre lang ho yan. Pwede mo akong i-message directly dito po sa aking Facebook account o ilalagay ko po yung mga contact details ko dyan po sa ating description box sa baba. Ayan. So, hopefully guys, no, nakatulong po itong video natin para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga negosyo na pwede nating umpisahan sa maliit lang po na puhunan. So, once again, this is Paul. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, no, please do like, share, and subscribe. And see you on our next videos. God bless.